Makalipas ang ilang araw ay bumalik si Lin Feng sa tahanan ng pamilya Lin. Pagdating niya sa tarangkahan ay napansin siya ng mga bantay at sinabi nilang nakabalik na si Master Lin Feng habang iniisip nila kung ano na ang kasalukuyang antas ng kanyang cultivation. Sinabi ng isa na marahil ay nasa ikapitong antas pa lamang siya ng preliminary martial spirit at tiyak na mapapahiya siya sa nalalapit na taunang paligsahan. Napag-usapan din nila na ngayon ay hindi na magkapantay ang mag-ama at anak na sina Lin Hai at Lin Chen. Ayon sa kanila si Lin Chen ay isa ng henyo na umabot sa martial spirit sa edad na 16 kaya napakaliwanag ng kanyang kinabukasan. Idinagdag pa nila na kung sila ang nasa kalagayan ni Lin Feng ay magtatago na lamang sila sa sekta ng Yunhai dahil si Lin Chen ay tila isang maliwanag na buwan sa kalangitan samantalang si Lin Feng ay isa lamang alitaptap sa lupa at hindi maaaring ikumpara rito. Hindi na pinansin ni Lin Feng ang kanilang pangungutya at dumiretso siya sa bahay ng kanyang ama saka kumatok sa pinto. Sa loob ng silid ay tahimik ang ama ni Lin Feng sa pagsusulat ng maramdaman niyang may dumating. Agad siyang tumigil at tumingin sa pintuan. Pagpasok ni Lin Feng ay magalang itong yumuko at binati ang kanyang ama. Kaagad namang ibinaba ng kanyang ama ang hawak niyang sulat at sinalubong siya ng isang masayang ngiti habang sinasabing Lin Feng nakabalik ka na rin. Nang sabihin ni Lin Feng na sadya siyang bumalik para sa nalalapit na taunang paligsahan ay napabuntong hininga ang kanyang ama. Ipinaliwanag nito na hindi na kailangang sumali pa si Lin Feng at hayaan na lamang ang iba. Nagtaka si Lin Feng at agad na nagtanong kung bakit. Sinabi ng kanyang ama na hindi na mapayapa ang pamilya Lin at tiyak na siya ang magiging pontirya sa taunang paligsahan kaya kailangan niyang mag-ingat. Magaan na tinapik ng kanyang ama ang kanyang balikat bilang pag-aalala. Ngunit ngumiti lamang si Lin Feng at sinabi na huwag mag-alala dahil wala siyang kinatatakutan. Idinagdag pa niya na kahit may magtangkang umatake sa kanya sa taunang paligsahan ay kailangan muna nilang magkaroon ng kakayahang talunin siya. Natawa ng malakas ang ama ni Lin Feng at inaming minamaliit pala niya ang kanyang sariling anak. Sinabi pa niya na hayaan nilang makita ng lahat ang tunay na mangyayari. Ngunit muli niyang pinaalalahanan si Lin Feng na mag-ingat sa taunang paligsahan dahil sinasabing umabot na si Lin Chen sa martial spirit. Kalmadong sumagot si Lin Feng na alam niya ang lakas nito at magiging maingat siya. Pagkatapos ay sinabi niyang magpapakulong muna siya sa pagsasanay at gisingin na lamang siya sa araw ng taunang paligsahan. Habang pinagmamasdan siyang umalis ay napangiti ang kanyang ama at naisip na tunay nang naging matatag at responsable ang kanyang anak. Samantala ay dumating si Lin Chen kasama ang dalawa niyang kasamahan sakay ng mga kabayo. Agad silang sinalubong ng mga bantay at magalang na pinapasok. Habang naglalakad ay hindi napigilan ng mga bantay na purihin si Lin Chen at sinabing lalo itong lumakas at mas gumanda kaysa dati. Sa isip naman ni Lin Chen ay nangako siyang ipapakita nito kay Lin Feng kung gaano na siya kalakas. Makalipas ang 7 araw ay dumating na ang taunang paligsahan ng pamilya Lin. Dumating si Lin Feng kasama ang kanyang ama sa lugar ng paligsahan. Bago sila maghiwalay ay nangako si Lin Feng na hindi niya hahayaang bumagsak ang pangalan ng pamilya Lin. Ngumiti ang kanyang ama at sinabing naniniwala siya rito ngunit pinaalalahanan pa rin siyang mag-ingat sa loob ng arena. Pagkatapos ay umupo na ang mga nakatatanda sa kanilang mga pwesto at opisyal nang sinimulan ang taunang paligsahan. Ipinaliwanag ng tagapangasiwa na ang unang laban ay isang malawakang labanan. Lahat ng kalahok ay kailangang umakyat sa arena at maglaban-laban sa isa't isa. Ang huling 32 mananatili sa arena ang siyang papasok sa ikalawang round. Habang papunta sa arena ay naisip ni Lin Feng na maaaring pagsabuatan siya ni Lin Chen at ng iba pang kalahok upang sabay-sabay siyang pagtulungan ng mga ito. Gayunpaman ay nanatili siyang kalmado at matatag na humakbang papasok sa arena habang nakatingin sa kanya ang lahat ng naruroon. Habang nagsisimula ang unang round ay napansin ng ilang kalahok si Lin Feng at naisip nilang magandang pagkakataon iyon para alisin agad ang pinakamahinang batang master. Ngunit bago pa sila makagalaw ay biglang sumigaw si Lin Chen at mahigpit na nagbabala na walang sinuman ang maaaring umatake kay Lin Feng sa round na iyon. Agad na napatingin sa kanya ang lahat. Kasabay nito ay pinakawalan niya ang kanyang malakas na martial spirit at walang pag-aalinlangang itinaboy ang sinumang humarang sa kanya habang malakas niyang sinasabing lumayo ang lahat sa kanyang daan.
Nang magsiyalisa ng ibang kalahok ay lumapit si Lin Chen kay Lin Feng at sinabing huwag itong mag-alala dahil walang sinuman ang aatake sa kanya sa unang round at siguradong makakausad siya sa susunod na laban. Naisip ni Lin Feng na nakapagtataka na si Lin Chen pa mismo ang naggarantiya ng kanyang pagpasok sa susunod na round. Napangiti siya at sinabi na mabuti na ring makalusot sa unang round nang hindi na kailangang lumaban. Ngumiti rin si Lin Chen at sinabing mag-enjoy muna siya. Samantala ay nagsimulang magbulungan ang ibang kalahok. Sinabi ng ilan na napakaswerte ni Lin Feng dahil tinulungan siya ni Lin Chen habang ang iba naman ay naiinis dahil hindi na nila siya maaaring patalsikan sa unang round. Samantala ay nagtaka ang isa sa mga nakatatanda kung bakit tinulungan ni Lin Chen si Lin Feng na makapasok sa ikalawang round. Ipinaliwanag naman ng isa pang matanda na ang ikalawang round ay sunod-sunod na laban kung saan kailangang harapin ng bawat kalahok ang ilang kalaban. Napangiti ang matanda at sinabi ni Lin Chen na mas magiging kawili-wili ang palabas kung makakaabot sa ikalawang round ang isang taong itinuturing nilang mahina. Agad namang naunawaan ng lahat ang kanyang balak at sinabi nilang tiyak na magiging isang magandang palabas iyon. Maya-maya ay inanunsyo ng tagapangasiwa na 32 kalahok na lamang ang natitira at opisyal nang natapos ang unang round ng taunang paligsahan. Ipinaliwanag ng elder ang mga patakaran para sa ikalawang round. Ang 32 kalahok ay hahatiin sa 4 na grupo na may tig-8 miyembro. Ang bawat isa ay kailangang makalaban ng 7 pang kalahok sa kanilang grupo at ang dalawang may pinakamagandang resulta sa bawat grupo ang siyang uusad sa susunod na round. Pagkatapos ay nagsimula na ang pagpili ng makakalaban ng mga kalahok. Napunta si Lin Chen sa unang grupo samantalang si Lin Feng ay napunta sa ika-4 na grupo kung saan ang una niyang makakalaban ay si Lin Yan. Nang magsimula ang laban sa unang grupo ay agad na kinabahan ang kalaban ni Lin Chen. Dahil alam niyang napakalaki ng agwat ng kanilang lakas ay pinili na lamang niyang sumuko bago pa magsimula ang laban. Agad na nagbulungan ang mga nanunood at sinabing wala talaga siyang ibang pagpipilian dahil si Lin Chen ang kanyang kalaban. Inanunsyo naman ng tagapangasiwa na si Lin Chen ang nagwagi sa unang laban habang sinabi ni Lin Chen na tama lamang ang naging desisyon ng kanyang kalaban. Matapos ang laban ni Lin Chen ay lumapit si Lin Yan kay Lin Feng at sinabi nitong natapos agad ang naunang laban. Tinawag niya si Lin Feng at hinikayat itong sumuko na rin dahil ayaw na niyang makalaban pa ito. Ngunit bago pa makasagot si Lin Feng ay biglang inanunsyo ng tagapangasiwa na ang nanalo na agad sa laban na ito ay kundi si Lin Yan. Ngunit napatingin si Lin Feng sa arena habang nagtataka sa mga nangyayari. Dahil dito, bigla na lamang tumawa si Lin Yan sa kanyang pagkapanalo. Sinabi ng ama ni Lin Yan kay Lin Feng na bumaba na ito sa entablado at huwag nang gambulin ang taunang paligsahan. Ngunit agad namang tumutol si Lin Feng at sinabi na bakit idineklara si Lin Yan na nanalo gayong hindi naman siya sumuko. Sinagot siya ng ikalawang elder na pareho lang kung umamin siya sa pagkatalo o hindi at inutusan siyang bumaba na sa entablado. Ngunit matapang na sumagot si Lin Feng na dahil hindi siya umaamin sa pagkatalo, wala silang karapatang ideklara si Lin Yan bilang panalo. Dahil dito, galit na ipinakilala ng ama ni Lin Yan ang kanyang sarili at sinabi na siya ang ikalawang elder na namamahala sa taunang paligsahan. Natawa lamang ang ama ni Lin Feng at sinabi na tila wala nang gumagalang sa pinuno ng angkan. Pagkatapos, direkta niyang sinita ang ikalawang elder dahil hayagan nitong nilabag ang mga patakaran ng taunang paligsahan nang ideklara nito ang mananalo bago pa man magsimula ang laban. Nagpaliwanag naman ang ikalawang elder na alam na nila ang magiging resulta kahit hindi na maglaban at ginawa lamang niya iyon upang mailigtas ang dignidad ng pinuno ng angkan. Ngunit agad itong pinabulaanan ng ama ni Lin Feng at sinabi na hindi siya nito inililigtas kundi sadyang pinapahiya. Dahil dito, inihayag niyang ang pinakamatandang elder na ang mamamahala sa natitirang bahagi ng paligsahan. Bigla namang sumingit si Lin Badaw at nagpahayag na hindi siya sang-ayon sa desisyong iyon. Maging ang pinakamatandang elder ay nagsalita rin at sinabing hindi rin siya sang-ayon. Napangiti lamang ang ama ni Lin Feng at may halong panunuya niyang sinabi kung pagbabanta ba ang ginagawa nila. Dahil dito, nakiusap ang ibang mga elder at hiniling sa kanya na pag-isipan muna ng mabuti ang kanyang magiging desisyon. Dahil sa matinding pagtutol ng mga elder, mariing sinabi ng ama ni Lin Feng na paano kung ipilit pa rin niya ang kanyang desisyon.
Ngunit sinabi ni Lin Ba daw na wala siyang karapatang alisin sa pwesto ang ikalawang elder bilang tagapangasiwa ng taunang paligsahan. Nagulat naman ang pinakamatandang elder at binalaan ang pinuno ng angkan na kapag ipinagpatuloy nito ang gusto, wala nang susunod sa kanyang utos. Napansin din ng ibang miyembro ng angkan na kakaiba ang nangyayaring taunang paligsahan, dahil mistulang pinipilit ng pinakamatandang elder at ng iba pang elder na pababain sa pwesto ang pinuno ng angkan. Napangiti lamang ang ama ni Lin Feng at sinabi na alam na niya ang tunay nilang pakay at naghahanap lamang ang mga ito ng dahilan upang maisakatuparan ang kanilang plano. Dahil dito, buong tapang niyang sinabi na bibigyan niya sila ng dahilan. Ipinahayag niya na haharap si Lin Feng kay Lin Yan sa isang laban. Kapag natalo si Lin Feng, handa siyang bumaba sa pwesto bilang pinuno ng pamilya Lin at patutunayan niyang mali ang kanyang naging desisyon. Ngunit nagdagdag pa ng kondisyon ang ama ni Lin Feng. Sinabi niya na kapag si Lin Feng ang nagwagi, mapapatunayan na ang mga elder ang lumabag sa mga patakaran ng pamilya Lin. Dahil dito, kailangan nitong tanggapin ang kanyang isang suntok at aalisin ito ng kanyang posisyon bilang isang elder. Agad namang pumayag ang ikatlong elder at sinabi na desisyon niya iyon dahil imposible namang matalo ni Lin Feng si Lin Yan. Sumang-ayon din ang pinakamatandang elder sa nasabing kondisyon. Pagkatapos, nakangiting tinanong ng pinakamatandang elder ang ikalawang elder kung pumapayag din ba ito. Bagamat kinakabahan ang ikalawang elder, napilitan itong pumayag. Sa isip naman ng isang hangal imposibleng matalo si Lin Yan dahil kahit na natalo ni Lin Feng si Lin Heng na nasa ikawalong antas ng preliminary martial spirit, naniniwala pa rin siyang tiyak na matatalo ni Lin Yan si Lin Feng. Kaya kampante siyang tinanggap ang kasunduan. Matapos tanggapin ng lahat ang kondisyon, ipinatawag ng ama ni Lin Feng si Lin Yan upang harapin si Lin Feng sa isang laban. Agad namang pumayag si Lin Yan at tumayo habang may ngiti sa kanyang mukha. Pagkatapos ay mayabang niyang sinabi kay Lin Feng na isa lamang itong basura at dahil dito ay nadamay pa ang sarili nitong ama. Kasabay nito, naisip ni Lin Yan na hindi niya akalaing nasa kanyang mga kamay ang kapalaran ng pinuno ng pamilya Lin. Pagkatapos ay agad niyang binunot ang kanyang espada at mabilis na sumugod kay Lin Feng upang umatake. Ngunit kalmado lamang si Lin Feng at sinabi na ang espada ni Lin Yan ay kasing silbi lamang ng mga salitang lumalabas sa bibig nito. Sa isang iglap, mabilis na iniwasan ni Lin Feng ang pag-atake at gumanti ng isang napakalakas na suntok. Dahil sa lakas ng kanyang atake, tumalsik si Lin Yan ng napakalayo habang napasigaw sa gulat. Lumipad ang kanyang katawan patungo sa mga nanunood kaya napasigaw ang mga ito at agad na umiwas sa daraanan niya. Sa huli, malakas na bumagsak si Lin Yan sa lupa sa harap ng mga tao, dahilan upang mabigla ang lahat ng nakasaksi sa nangyari. Hindi makapaniwala si Lin Yan na ganon-ganon lamang siya na matatalo. Pagkatapos, lumapit naman si Lin Feng at malamig na sinabi na ang paggamit ng espada ay dapat nakatuon sa bilis, katumpakan, at pagiging walang awa. Ngunit wala ni isa sa mga katangiang iyon ang makikita sa espada ni Lin Yan. Idinagdag pa niya na sa paraan ng paggamit ni Lin Yan sa kanyang espada, iniinsulto lamang nito ang sariling sandata. Pagkatapos sabihin iyon, tinalikuran na lamang ni Lin Feng si Lin Yan at naglakad palayo habang tahimik na nakatingin ang lahat sa kanya. Dahil sa naging resulta ng laban, ngumiti ang ama ni Lin Feng at inihayag na si Lin Feng ang nagwagi. Pagkatapos ay lumingon siya sa ikalawang elder at ipinaalala rito ang kasunduang napagkasunduan nila bago magsimula ang laban. Dahil dito, nanginig sa takot ang ikalawang elder at paputol-putol nitong tinanong sa ama ni Lin Feng kung anong araw ang balak nitong gawin sa kanya. Nakangiting sinabi ng ama ni Lin Feng sa ikalawang elder na siya na mismo ang magsabi kung ano ang nararapat mangyari ayon sa kanilang napagkasunduan. Sa takot, napasigaw ang ikalawang elder at sinabing lumayo nga raw ito sa kanya. Ngunit hindi na ito pinakinggan ng ama ni Lin Feng. Agad niyang ginamit ang kanyang frozen tactic at sinabi sa ikalawang elder na tanggapin ang kanyang isang suntok at mawala sa pagiging elder ng pamilya Lin. Habang papalapit ang ama ni Lin Feng, biglang sumigaw ang ikatlong elder at nakiusap na patawarin si Lin Ye alang-alang sa mga naitulong nito sa pamilya Lin. Ngunit mariing tumutol ang ama ni Lin Feng at sinabi na walang sino man ang maaaring makialam. Sa isang iglap, mabilis siyang sumugod at walang awang sinuntok ang ikalawang elder.
Dahil sa lakas ng kanyang atake, dugo ang tumalsik ang ikalawang elder at malubhang nasugatan habang napaurong din ang ama ni Lin Feng dahil sa tindi ng naging banggaan. Matapos tamaan ng napakalakas na suntok, bumagsak ang ikalawang elder sa lupa habang duguan ang bibig at hindi na halos makagalaw. Walang pag-aalinlangan namang inutusan ng ama ni Lin Feng ang mga tao na alisin na ang ikalawang elder at ipagpatuloy ang taunang paligsahan. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, lumapit ang ikatlong elder kasama ang pinakamatandang elder at hinarang ang ama ni Lin Feng. Pagkatapos ay sinabi ng ikatlong elder na hindi niya matanggap ang naging desisyon at tila hindi pa rin siya sang-ayon sa nangyari.